Habang nasa karwahe ay napansin ni Suzanne na malungkot ang bida pero ayaw silang pansinin ng binata kaya nainis si Sarah. Giit ni Rodeus na di niya pa rin kasi nahahanap ang nawawalang ina. Kaya naisip ni Suzanne na bigyan siya ng mga impormasyon tungkol sa kanilang destinasyon. Pagdating nila sa syudad ay agad na naghanap ng matutuluyan si Rodeus. Tapos natulog siya dahil malungkot sa pag-alis ni Ares. Subalit pinilit niyang kumilos para hanapin ang ina. Kaya pinadisband niya na ang dead-end party at nais na lang niyang maging solo adventurer ngunit nag-alala ang dalaga sa kanya. Saka naman dumating sila Susan na nais siyang gawing kasapi ng kanilang party kaya niyaya siya nito sa mesa at pinaliwanag na mapanganib ang mag-isa. Subalit di siya gusto ni Sarah na napansin ng bida na kasing ugali ni Ares. Kinabukasan ay si Rodeus ang nauna sa tagpuan. Ngunit ayaw pa rin ni Sarah kay Rodeus kaya pinagsabihan ito ni Susan. Naisip ng bida na ginagamit siya para turuan si Sarah pero ayos lang sa kanya. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang magiging strategy. Ngunit nang mag-suggest si Rodeus ay binara siya ni Sarah kaya napagsabihan na naman ni Susan. At humingi ng tawad ang party leader na si Timothy. Nakita nila ang mga target na monster. Napinigilan ni Rodeus saka inatake ni Timothy ng fire magic ng paulit-ulit. Subalit paparating pa ang mga Black Grizzlies na naglagay ng mga putik para di mapansin at nalaman ni Rudy na napaligiran na sila. Iniligtas naman siya ni Susan saka pinilit pa rin ng raid party na lumaban kahit napaligiran na sila ng mga ito habang nanonood lang si Rodeus. Pero dahil sa kanilang katapangan ay lumakas na rin ang loob ng bida at nagpalabas ng pambihirang fire magic na siyang tumapos sa napakaraming halimaw doon. Kaya napakarami nilang huli sa ngayon dahil kay Rodeus. Nagpasalamat si Susan sa ating bida at si Sarah ay medyo bumait na rin sa kanya. Tapos dumating sila sa isang guild na nainis sa mga outsider kaya nagpasya sila Timothy at Susan na manglibre ng alak ngayong gabi bilang welcome party nila. Dumaan ang mga araw at mga buwan na patuloy na nagpapalakas ng katawan ng bida. At pagpasok sa guild ay sinabi ng leader ng top party na si Sol na walang ibang kukuha ng Snowdrake Extermination. Dahil sa nabuong reputasyon ay kilala na siya ng mga adventurer pero sa bago niyang nickname na Quagmire. Nag-abang sa kanya si Sarah para isama siya sa bagong quest, kaya nagtungo sila sa Galgao Ruins na nasa isang fortress sa isang bangin. At nang mahuhulog si Sarah ay niligtas ni Rodeus. Naghanap sila ng mga kaliskis ng Snowdrake na siyang pakay nila habang nagbabantay ang bida. Nang maglakbay ang kanyang paningin ay nakilala niya ang isang estatwa na kamukha ni Kishirika. Subalit nakita sila ng mga halimaw na pinigilan ng bida sabay takbo pero napakarami kaya winasak niya ang bato para mahulugan ang mga ito. Hinawakan niya ang panso na pampalakas ng loob saka umatake si Sarah at tumira ng apoy si Timothy saka sumugod sila Susan. Ngunit biglang tumalsik ang mga ito dahil sa grupo nila Sol na kumuha ng kaparehong quest. Nang maubos ang mga monster ay sinuntok ni Sol si Timothy dahil sa pagkuha ng kaparehong quest. Pero nang mag-usap ay magkaiba pala sila ng quest dahil extermination ang kay Sol at gathering naman ang quest nila Timothy. Matapos makakolekta ng mga Snowdrake scales ay umuwi na sila at sinama nila si Rodeus sa kasiyahan. Dumating din sila Sol na humihingi ng tawad pero naiinis daw siya kay Timothy na di gumanti sa kanyang pagsuntok. Tinawag din niyang isang peking ngiti ang ipinapakita ni Rodeus sa kakinwelyuhan niya ang bida. Kinabukasan ay nawawala daw ang dalawang kasapi ng party nila Timothy dahil inatake sila ng mga snow buffalo sa gitna ng blizzard. Dahil dito ay kumilos mag-isa si Rodeus at pinakalma niya ang blizzard. Nang makita ang mga snow buffalo ay inatake niya ang mga ito at pinagtutusok hanggang sa maubos. Subalit napakaraming buto ng tao at nang makita ang gamit ng isang kasamahan ay nalaman niyang patay na ito tapos nakita niya rin ang earrings ni Sarah. Muntik na siyang tamaan ng malaking yelo saka nakita na bihag si Sarah pero may umaatake ng mga yelo ngunit nakuha niya pa rin ang dalaga mula sa puno. Dinala niya ito sa isang kuweba at doon pinagaling ang mga sugat nito. Kaya naman dahil dito ay naging mabuti na rin ang pakikitungo sa kanya ni Sarah. At pagdating ay nagulat ang mga kaibigan na nagtungo pala mag-isa si Rodeus para iligtas ang dalaga. Kinabukasan ay dumidikit na sa kanya si Sarah na parang nahuhulog na sa bida. Saka nagpapasama na bumili ng bagong weapon pero nais lang talaga nitong magyaya ng date. Magkasama silang lumabas at pagkatapos kumain ay nag-enjoy sa pagpili ng bagong sandata. At kalaunan habang umiinom ay nagpapahiwatig na si Sarah. Pero nag-iisip si Rodeus kung sasampalin ba siya nito. Ngunit nang parang tuko na kung makakapit ang dalaga ay dinala niya na ito sa kanyang silid. Kung saan ang dalaga na mismo ang nagyaya ng banatan kaya di na siya tumanggi. Pero dahil depressed ay ayaw bumangon ng pototoy kaya bigo ang dalaga at nagkunwaring di niya type si Rodeus para di mapahiya. Dahil dito ay naglasing ang bida dahil di nakascore. Sa init ng ulo ay sinuntok niya si Sol pero di siya pinatulan dahil alam niyang mahirap ang ditayuan ng Junjun.
Junjun. At nang mag-usap sila ay sinabi ng bida na depressed pa rin siya sa pag-alis ni Ares. Dinala siya nito sa bahay aliwan kung saan nakilala siya ni Elise na nagpasalamat dahil natulungan niya noon ang kapatid nito. Habang umiinom ay niromanse siya ni Elise at niyaya siya nitong magbumbum. Pero bumalik sila kay Sol dahil di pa rin bumangon ng pototoy. Kaya nag-advise si Sol na magpakalasing na lang ngayong gabi. Kinabukasan ay nagbigay pa ng advice si Sol na dahan-dahanin lang si Sarah. Giit ng bida na wala siyang pake dahil di niya naman ito masyadong type. Ngunit nasa likod na pala si Sarah kaya nasampal ng malupit. Kaya mas lumala ang problema at magpapatiwakal na sana pero pinigilan ni Sol. At upang malibang ay niyaya siya ni Sol na sumama sa mapanganib na quest. Dito ay napagtanto ni Rodeus na mabait naman pala si Sol. Kinabukasan ay kasama niya ang malaking grupo ni Sol kung saan siya ang naging lookout upang makita ang lokasyon ng mga halimaw. Kaya naman madali nilang nahuli ang mga ito sa mga trap. Saka pinagpapatay ng mga kasama ang mga halimaw. Subalit merong dumating na Red Dragon na napatay ang isa. Tinamaan pa ng buntot ang dalawa at patuloy na nagwala kaya gumawa ng smokescreen ang bida ngunit muntik na siya pero nagawang makatakas kaya inatake siya ng apoy. Subalit di umubra ang apoy sa bida saka patuloy niyang pinagtutusok ito ng mga bato hanggang sa mahulog sa trap kung saan niya ito tuluyang tinapos ng malaking bato. Natuwa ang mga kasama sa kanyang tagumpay. Kaya pag-uwi ay mas sumikat pa siya sa kaniyaya ni Sol na tuluyang sumali sa kanyang party. Pero tumanggi ang bida dahil kailangan niya pang hanapin ang ina. Kinabukasan ay patuloy si Rodeus sa pagpapalakas. Nagtungo siya sa guild at kalaunan ay dumating si Elena Liz na sinabing kasama niya si Roxy sa search party. Ngunit tila nais din siya nitong tikman dahil nabalitaan ang pagtalo niya sa isang Red Dragon. At sinabi ng elf na si Zenith ay nasa isang labyrinth sa Begarit Continent. Pero naisip muna ni Rodeus na magpalakas dahil napakalayo nito at paparating pa ang winter. Kinabukasan habang nagsasanay ay nakita niya si Elena na binabarurot kaya naisip ni Rodeus na isa talaga itong haliparot kaya marami din ang nanonood sa live show. Ngunit di makaisa si Rodeus dahil ayaw tumayo ni Junjun. Kinabukasan ay si Sol naman ang kasama nito na nag-enjoy daw sa husay ni Elena. Tapos si Sol pa ang binayaran nito kapalit sa hindi nito pagseryoso sa nangyari sa kanila. Di nagtagal ay dumating ang liham mula sa Renoa University dahil siya na mismo ang inaalok ng school na maging special student. Pero nais niya munang pag-isipan kung totoo ba ang offer kaya nagtanong siya kay Conrad na dating nag-aral doon. Ngunit naisip din ng bida na kailangan niya pang hanapin ang ina. Nang muling magpakita ang human god ay nag-advise itong pumasok na lang siya sa Renoa University dahil magsisisi lang daw siya pag nagtungo sa Begarit Continent pero di niya masabi ang dahilan. Dagdag pa nitong sa Renoa University na lang siya mag-imbestiga tungkol sa nangyaring mana calamity dahil doon din siya makakahanap ng lunas sa sakit ng Junjun. At nang magising siya ay katabi niya pala si Elena Liz. Kinabukasan ay nagpaalam na siya sa mga kasamahan. At sinabi ni Sol na kung muli silang magkita ay magtagay sila at mang-chick saka naglakbay kasama si Elena Liz patungo sa Renoa Kingdom. Di nagtagal ay natanaw na rin nila ang Renoa Kingdom. Pagdating ay nalaman ng bida na kailangan palang makipagsiping ni Elena Liz sa araw-araw kundi ay mamamatay siya sa sumpa. Nakausap na rin nila si Genius Sensei ng Renoa Academy. Ngunit nais daw muna siya nitong sumailalim sa isang test. Nagtungo sila sa isang lugar dahil nais makita ni Genius ang paggamit niya ng magic na walang incantation. Saka pinakilala ang isang top student na si Fitz na tulad niyang silent caster dahil nais ni Genius na maglaban sila nito. Naunahan ni Rudes si Fitz saka umatake ng mga rock bullet. Ngunit pinagaling niya rin ang dalaga na nagtataka sa nangyari. Nagulat naman ang mga nakakita sa laki ng kanilang agwat saka tinulungan niya ang elf. Dahil isang special student ay libre na ang university dorm at tuition fee at isang beses sa isang buwan lang siya required umattend sa homeroom. Pinakita ni Elena ang uniform kaya nagsuggest ang bida ng mas maikli para madali siyang makakuha ng boylet. Kalaunan ay dumating ang tatlong sikat na top student. Dumating sila Princess Ariel, Fitz, at Lord Luke. Saka nagsalita si Princess Ariel ng Azura Kingdom na siya ring student council leader na sana ay magkasundo ang lahat at sumunod sa mga rules. Kalaunan ay nagtungo siya sa cafeteria kung saan nandoon pala si Zenobia na tuwang-tuwa nang makita ang master. Saka nagpakilala ang mayabang na sina Miss Linnea na panganay na anak ni Geist ng Dolja Village, isa pang beast race na si Persena, at ang self-proclaimed magic genius na si Cliff Grimoire. Giit ni Zenobia na wala doon si Fitz dahil exempted din ito kahit sa monthly homeroom kaya palaging nasa laboratory. Nagtungo siya sa library upang mag-research kung paano muling mabubuhay ang Junjun at doon ay nakasalubong niya si Fitz. Nagtaka ang elf sa dami ng kanyang libro kaya sinabi na lang niyang research ito tungkol sa mana calamity. Habang kasama niya si Zenobia ay nagpakilala sa kanya ang mayabang na si Luke Notos Greyrat kaya nalaman ng bida na pinsan niya pala ito. Giit ni Zenobia na guard daw ito ni Princess Ariel at kasama nito si Fitz. Sa kanyang pag
pag-uwi ay may lumilipad na underwear. Subalit na frame up siya bigla na magnanakaw ng panso kaya bigla ring lumabas si Lady Gory na nais daw siyang turuan ng leksyon sa pagnanakaw ng panso ni Princess Ariel. Ngunit dumating si Fitz na sinabing nahulog niya ito habang nagsasampay. Pero ayaw pa rin pumayag ni Lady Gory kaya pinagbantaan ito ni Fitz. Pagkatapos ay pinagaling siya ng elf gamit ang magic nito. Dahil dito ay tumaas ng husto ang respeto niya kay Mr. Fitz. Kinabukasan ay nagsimula kaagad siya ng training. Saka nag-practice siya muli sa figure making dahil nagpapaturo si Zenobia. Habang si Elina Liz naman ay pangmamanyak lang ang inaatupag sa mga boys. At nagpaulit-ulit lang ang kanyang routine sa pag-aaral at pagre-research. Sa araw-araw ay palagi na silang magkasama ni Fitz pero hanggang ngayon ay di niya pa rin nalalaman na ito ay si Sylvie. Palaging nagpapaturo sa kanya si Zenobia ng figure making pero di pa nito matutunan. Kaya pinakita niya ang mano-manong paraan ngunit palpak pa rin. Dahil sa suggestion ni Fitz ay nagpa siya ang bida na maghanap ng slave na makakapag-sculpt para kay Zenobia. Kaya magkakasama silang naghanap ng talented slave pero walang nakita kaya nagtanong sila sa dealer at ipinakita ang isang batang dwarf. Agad nila itong pinakain upang maging malusog saka pinangalanan nila itong Juliet. Saka nagsimula na silang turuan ito ng magic at pati na rin sculpting. Nagpatuloy sila sa pagtuturo kay Julie pero di nila ito tinuturing na alipin. Isang gabi ay tinanong ng bida kung nasaan ang Roxy figure. Nang biglang kinabahan ng sobra si Zenobia dahil nasira niya pala ito na ikinagalit ng bida. Pero ang Beast Girls pala ang may gawa nito dahil natalo siya sa duelo. Kaya sinabi ng bida na dapat ay sinabi niya kaagad para di na siya nagpakumbaba sa harap ng mga ito. Agad nilang anabangan ng dalawang Beast Woman at nagsimula si Rodeus sa panunukso. Nainis naman ang sumugod na Linia tapos inatake niya pa ng mabaho si Persena. Saka na-counter at pinabagsak niya si Linia para turuan ng leksyon. Si Persena naman ay nahuli ng trap at saka pinatulog. Sa kanila sinako ang mga ito at ginawang mga bihag. Sa isang silid ay nilam utak ng bida ang mga papaya ni Persena pero di pa rin bumabangon si Junjun. Saka pinakita ang sinira nilang Roxy figure at pinaliwanag ng bida na napakahalaga sa kanila nito. Nagturuan naman ang dalawa pero pareho silang guilty. Kaya humingi ng tawad si Persena pero nais ng bida na ayusin nila ang figure para mapatawad sila kahit alam ng bida na magagawa niya namang ayusin ito. Sinabi niya kay Fitz na bihag nila ang dalawa. Subalit ng puntahan nila ay nakaihina ang mga ito sa salawal. Kaya hinubad nila ito at pinatuyo ng magic ang mga pantso. Pero mukhang di pa rin masyadong nagsisisi ang mga ito kaya ginawa nilang kakatwa ang mga mukha. At nagbanta si Fitz na gagawin itong permanent kung di sila makikinig kay Rudeus. Pag-alis ng mga ito ay muntik nang makita ni Fitz ang tinatagong pantso ni Rudeus. At nang mahiga ay ipapakita na sana ni Fitz ang mukha pero di niya tinuloy. Kinabukasan ay nagagalit si Cliff dahil ayaw niya ng maingay. At nang uwian ay nakita niya ang crush na si Elina Liz. Nang mapadaan ng bida ay nakita niya na may binubuli pero umalis ang mga ito nang makita siya. Nalaman niyang ito ay si Cliff na nagtataka din siya kung ba't nabubuli. Kalaunan ay kinausap siya ni Cliff para magpatulong sa crush niyang si Elina. At kaya siya nabuli kahapon ay dahil pinagtanggol niya pala na hindi isang haliparot si Elina pero alam ng bida na totoo ito. Pero di niya alam ang gagawin kaya nang hingi siya ng advice kay Fitz. Dahil dito ay inimbitahan ni Rodeus si Elina Liz para ipakilala kay Cliff. Ngunit sinabi ni Elise na di siya pwedeng manatili sa isang partner dahil sa kanyang sumpa. Kaya nagkasundo sila Elina at Rodeus na babasted din na lang ito ng elf. Pero kinabukasan ay mag-una ang dalawa dahil naniwala si Elina Liz na tutulungan siya ni Cliff na matanggal ang sumpa. Samantala naglalaban ng mga beast race at kung sino ang matalo ay magsasubmit sa nanalo dahil mga in-hit sila. Si Rodeus ay hinahamon din sa duelo dahil sinabi daw nila Linia at Persena na siya ang leader ng mga ito kaya kung sino ang makakatalo kay Rodeus ay pakakasalan daw nila Persena at Linia pero tinalo niya lang agad ang challenger. Subalit napakahaba ng pila kaya maraming kakalabanin si Rodeus. Kaso paglabas nila ay tinalo na ng isang challenger ang lahat ng mga katunggali. Nagpakilala itong si Demon King Bodyguardy na fiancé daw ni Demon Emperor Kishirika. Subalit kailangan niya pa rin itong kalabanin dahil isa pa rin itong challenger. Tinanong ng bida kung kilala nito si human god pero wala daw ideya si Buddy. At nang dumating ang wand ay nakiusap siyang sana ay wag siyang tuluyan ng Demon King dahil noon ay muntik na siya sa Dragon God. Pumayag naman si Buddy kaya sinabing kung masusugat siya ni Rodeus sa isang atake ay siya na ang panalo. Kaya nag-focus ang ating bida sa pinaka-concentrated niyang magic. Saka inatake niya ang napatalsik na Demon King kaya nag-alala dahil baka napatay niya ito. Ngunit biglang tumawa at muling nabuo ang mga kamay at sinabing tinatanggap niya ang pagkatalo pero bigla siyang sinuntok nito. Kaya namaga ang mukha na tinulungan
ni Fates. Natalo niya ang mga challenger kaya hinawakan ng papaya ni Linnea sa Kayumanig dahil sa pagdating ng Demon King. Palaging napapatitig si Fates kay Rodeos kaya nauntog. At napapansin na ng mga kasamang iba ang kinikilos niya. Nakatulog si Fates kaya di namalaya na nagtatanong na si Rodeos. Ngunit nagsuggest pa rin siya kung sino ang makakatulong sa bida. Pinuntahan ni Rodeos ang sinabi ni Fates pero nalaman niyang ito ang kasama ng Evil Dragon God kaya napatakbo siya sa takot. At nang sinundan siya nito ay nawalan pa siya ng malay. Nagising siyang inaalagaan ni Fates. Saka sinabi ng mask girl na siya ang nag-heal kay Rodeos at nagsabi kay Orsted na pabayaan itong mabuhay dahil naisip daw niyang baka pareho sila ng pinanggalingan. Nang magtanggal ng maskara ay naalala ng bida na ito ang sinubukan niyang iligtas na nasagasaan din ng truck. At nagpakilala itong si Nanahoshi Shizuka na kapareho niyang Japanese. Ipinangako rin ng dalaga na magkakampi sila at nais niyang magtulungan sila para makabalik sa kanilang mundo. Subalit ayaw nang bumalik ng bida sa dating katawan. Giit ni Nanahoshi na nahanap daw siya ni Orsted sa Azura Kingdom at ito na ang nagpalaki sa kanya. At sa paglalakbay kasama ang Evil Dragon God ay may nakilala daw siyang nagsabi na may nag-summon sa kanya sa mundong ito. Wala daw mana si Nanahoshi at di rin siya tumatanda pero hindi siya isang immortal. At ayaw niya daw sa mundong ito dahil sa mga pansariling rason. Kahit ayaw ni Rodeos na makabalik ay nagpapatulong pa rin si Nanahoshi sa kanyang research kapalit ng mga impormasyon. Pinaghihinalaan din ni Nanahoshi na ang pagdating niya ang nagdulot ng mana calamity. Kaya bigla siyang inatake ni Fates sa sobrang inis pero gumamit lang ito ng matinding barrier. Saka pinigilan siya ni Rodeos dahil di rin kagustuhan ni Nanahoshi na mapunta sa mundong ito. Kailangan din daw ni Nanahoshi ng maraming mana para sa research kaya swerte siyang nakilala si Rodeos. Habang naglalakad ay natatakot sa kanya ang ibang estudyante. Tapos nagtanong na naman si Cliff tungkol sa mga sumpa upang tulungan si Elina. Giit ng bida na noon ay ipinasa nila Place ang sumpa nito sa mga sibat na ipinagamit niya sa Superd. Kaya nagpasalamat si Cliff sa ideyang ito. Tinulungan niya si Nanahoshi sa pamamagitan ng paggamit ng mana sa summoning circle na ginawa nito. Dahil ang layunin ng dalaga ay ang makagawa ng summoning circle upang makapag-teleport siya sa Earth. Nang muli silang magkita ni Sol ay nagtaka din ito dahil ang haliparot na elf ay nagseryoso na ngayon sa isang karelasyon. Ngunit kailangan na muling umattend ni Sol sa meeting kaya nag-fist bump bago umalis. Samantala si Cliff ay magsasagawa daw ng isang adventure. Nakita niya sa labas sila Fitz at Luke ngunit parang iniiwasan siya ni Mr. Fitz. Kaya nalungkot siya at naghanap ng mapagsasabihan pero wala siyang makausap kaya nagtungo sa library pero nandoon rin si Fitz. Kaya naisip ng bida na si Princess Ariel ang nakita niya kaninang nagpanggap na Mr. Fitz kaya di siya kinausap dahil malalaman ng kanyang disguise. Pero napaisip din ng bida na parang pamilyar si Fitz kaya napaisip kung lalaki ba talaga ito. Tinanong niya si Jenny Sensei pero pinagtakpan din nito ang sikreto ni Sylvie. Kalaunan ay nagulat siya na nandoon na pala si Fitz kaya natumba sila at pamatong ito dahilan para malaman ng bida na isa talaga itong babae. At nagulat din siyang tumayo na muli ang kanyang Junjun dahil si Fitz lang pala ang gamot. Di nakatulog ang bida sa sobrang excitement sa nabuhay niyang pototoy. Ngunit kinumprante siya ni Luke tungkol sa nalaman niya kay Fitz kaya nagpakumbaba na lang ang bida dahil ayaw magkaproblema ang elf. Sinabi ng prinsesa na lumapit daw sa kanya si Rodeos habang nakatransform siya sa anyo ni Fitz. Pero di nagalit si Princess Ariel dahil may tiwala daw siya kay Rodeos kaya aminin na lang daw ni Fitz sa binata na siya si Sylvie. Kaya naman niyaya ni Sylvie si Rodeos sa isang adventure upang gawin ang quest mula kay Princess Ariel. Naging madali ang paglalakbay dahil tinutunaw lang ng bida ang makapal na snow. Tapos ginamit ng elf ang magic para makagawa ng ulan ngunit tatanggalin ito ni Rudy kaya kinontra ni Sylvie pero labis siyang napagod. At hiniram niya pala ang staff para di magamit ng bida. Dahil dito ay tagumpay ang plano ni Sylvie na pumasok sila sa kuweba. Nang magpapatuyo ng damit ay nahihiyang maghubad ang elf kaya aalis sana si Rodeos pero pinigilan ito. Saka sinabi ni Sylvie na kailangan niya ng tulong na magtanggal ng damit. Kaya nagsimula ang bida na tanggalin ang damit ng elf. Tapos nang tanggalin ang goggles ay nalaman ng bida na ito pala ang matagal niya na ring hinahanap na si Sylvie at kaya niyakap siya nito. At nagtapat na rin sa kanya ng nararamdaman si Sylvie. Naisip ng bida na kaya pala sobrang pamilyar sa kanya ni Mr. Fitz. Saka pinagtapat niya na rin ang nararamdaman sa elf. Pagkatapos ay nagbakbakan na sila. Pero di natuloy dahil ayaw na naman mag-function ni Junie Boy pero ayos lang sa dalaga. Natuwa din ito nang makita na tinago ng bida ang regalo niyang kwintas. Sa kanilang pag-uusap ay kinwento ni Sylvie ang mga dinanas sa paghihirap dahil sa mass teleportation. Kwento ni Sylvie na mula nang ma-teleport sila ay nagsikap daw siyang lumakas sa magic upang magkaroon ng pakinabang kay Rodeos. Kaya nang ma-teleport siya sa Royal Palace ay naging lingkod siya ng prinsesa. At nang ngumiti si Sylvie ay sininghat pa ng bida ang nagulat na elf. Tapos nang ihatid siya nito ay nag-isip si Sylvie kung paano magagamot ang pototoy ng kasintahan. Kinwento ni Sylvie kina Princess Ariel na naalala siya ni Rodeos kaya naging mag-on na sila
pero lanta ang talong kaya natawa ang prinsesa. Pero si Luke ay may naisip daw na solusyon. Agad niyang nilabas ang agimat na Titan Gel para makatulong kay Rodeus upang maging matindi ang una nilang bakbakan ni Sylvie. Binigyan din siya ng 2 gold coin ng prinsesa para may pambili ng bagong pantso. Kalaunan ay kumatok siya sa bida at pagpasok ay naglock ng pinto. Nakita ni Sylvie ang ginagawang figure nito. Tapos inalok niya ito ng inumin para malasing. At habang nagiinuman ay pinag-uusapan ng kanilang pagkabata. Saka binigay ang gamot kay Rudy na agad din itong ininom. At sinabi ng elf na kung bumangon si Mayor John ay wag siyang mahihiya tapos uminom na rin ito si Sylvie. Dahil dito ay nag-init ang dalawa at pagkabulong ng elf ay nagsimula ang World War III. Subalit paggising ay wala na naman siyang kasama kaya naalala nung iniwan siya ni Ares. Pero nagbalik si Sylvie kaya napayakap ang bida at nagpasalamat saka napaiyak dahil gumaling na sa wakas ang kanyang pototoy. Kalaunan ay nagpasalamat din ng bida sa tulong nila Princess Ariel at Luke, saka nagpa siya na siyang hanapin ng ina. Ngunit nais niya munang pakasalan si Sylvie at boto naman sa kanila ang mga kaibigan. Nais din ng prinsesa na magdamit babae na ang elf at si Rodeus ay pinahintulutan niyang gamitin ang kanyang pangalan sa mga usapin.